Father, we thank you, Lord. Dahil sa piling mo, Panginoon, patuloy niyo pong pinalalakas, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, sa piling niyo po, Panginoon, meron po kaming pag-asa, O God. Meron po kaming kapayapaan, Panginoon. At binibigyan niyo po kami, Lord, ng lakas, O God, para po harapin anumang hamon, Panginoon, ng buhay. Father, today we welcome your presence in this place. Dear Holy Spirit, you are welcome here. And we ask you right now to fill each one of us today, Lord. Wala po ni isa, Panginoon, ang makaligtaan, O God. But each one of us, O God, will receive your power, O Lord. And you will fill us, O God, with your presence. We ask all these things in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. And everyone will say, Amen. Amen. We may now all be seated. Maraming salamat sa ating worship team. Pwede ba i-center natin? How many of you here, you're excited today? Yan. Everybody's excited. Amen? Pwede ba nating palakpakan pa si Lord ng isa pang malakas sa palakpak? Nag-ayos muna. Parang gusto ko muna maglinis. Joke. Let me introduce myself. I'm Pastora Vivs, one of the pastor here ng All for Christ. And we would like to welcome, of course, our VIPs. Ito yung mga pogi, no? Ayan, taas ang kamay ng mga guwapito. Ha? Sige. Talaga. Ayan, taas ang kamay ng mga VIPs natin. You're all welcome. Meron pa tayong VIPs pa sa likod. Yung merong mga stickers. Okay, today we are now on the third week series natin sa ating prayer. And how many of you here, habang pinag-aaralan natin yung prayer, talaga namang natututo kang manalangin talaga? How many of you here, you realize na ang sarap palang lumapit sa Lord, no? Like the song that we sang, sabi doon na kapag tayo daw lumalapit sa presensya ng Lord, yung puso natin, pinalalakas niya. Kasi pwedeng mahinang-mahina na yung puso mo eh. I'm not saying na yung puso mo is literally weak, but you know, sometimes no, we experience that kind of thing. Humihina yung puso natin. Sino rito hindi ka lang pinanghihinaan ng loob, pero pinanghihinaan ka pa ng puso? Ang hirap kaya yung pinanghinaan ka na ng loob, tapos pinanghinaan ka pa ng puso. Parang ibang ano na yun, diba? Ibang kwento na yun. But that thing, no, that every time we come to the presence of God, I will assure everyone, that is the best place that we can ever win. Pag nasa presensya tayo ng Lord, we can cry, pwede kang umiyak, pwede kang tumawa, pwede mong sabihin lahat eh, pag nasa presence ka ng Lord. Same with prayer. Because prayer is so personal. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, bro, pwede kang magpa-pray. Tama? Pag-pray mo naman ako kasi meron akong exam. Or pag-pray mo naman ako kasi meron akong pinagdadaanan na sobrang bigat. Hindi ko na kaya. Diba? Feeling ko talagang bibigay na ako. Pag-pray mo ako, naghahanap ka ng prayer. But do you know, no, that while we are studying prayer, prayer pala is not only spontaneous talk with God, but merely, no, it's the only way that we can communicate with God. Sa mga friends natin, marami tayong pwedeng gawin para makausap natin sila. Let's say, for example, pwede mong i-email yan. Tama ba? Sa mga nagtatrabaho, tad-tad ka ng email, eh, no? Ang daming emails, puro bato ng emails, and everybody is actually communicating through emails. Kapag hindi ka nag-responde sa email, babalikan ka, uy, nakuha mo ba yung email ko? Babalikan ka nun. What else? Pag friends natin, madali nating i-text. Tawagan, PM, IG, ano pa ba? Facebook, ano pa bang papadala kang telegrama kasi sobrang layo. Di ba, nandun siya sa Lower Bikutan, nasa upper ka, hindi makarating yung text mo kasi walang signal, gabing-gabi na, nagpadala ka na lang telegrama kinabukasan. Wala na yata nagpapagawa ng telegrama eh, or nagsusulat. Meron pa ba rito sumusulat? Hindi na kayo nagsusulat. Talagang puro pindot na lang talaga tayo. Tayo na yung generation ng pindot. Hindi na tayo. Ako napansin ko, no, kakapindot ko, kasi tamad na rin ako makasulat eh. Pansin ko yung sulat ko dati, maayos naman ako magsulat. Pero right now, sulat doktor na ako. Hindi ko na rin naintindihan minsan yung devotion ko, ano ba to? Ano sinulat ko rito? Hindi ko maintindihan. Sino rito yung may gano'ng experience?
Sige, ako na lang. Ako na lang yung pumapangit yung sulat. Ako na lang hindi ko maintindihan yung sinusulat ko kasi ang pangit na nasulat ko dahil kakapindot ko nga. We're gonna talk about today that prayer is power. How many of you realize no, that one of the best weapon that we ever have as a Christian and as a child of God is every time we come to the presence of God, you are releasing power. Merong kapangyarihan eh. Yung paglapit mo sa Lord, you knew exactly that God will hear you. Ang hirap kasi na naranasan nyo na meron kang kausap pero hindi ka pinapakinggan. Yung ang layo ng tingin, yung tingin niya nandun na sa Cubao. Pero nandito pa lang kayo sa SM Bikutan. Yung hindi ka nakukuha, yung feeling mo nakatunganga lang siya sa'yo, katulala siya sa'yo, pero wala talaga dun yung pandinig niya, wala yung atensyon niya. Tapos pag tinanong mo, nakuha mo yung sinasabi ko. Ay, alin dun? Yung kahapon ba o yung ngayon? Di ba kasi wala yung attention niya. But I want us to realize that prayer is power. That every time we come to God, meron ng kapangyarihan eh. Pag sinabi natin kapangyarihan, hindi ito yung mga kapangyarihan ng mga Pokemon. Di ba? Yung naghahanap tayo ng mga Pokemon na malalakas yung power. Ganun ba yun? Hindi kasi ako naglalaro ng Pokemon eh. Di ba? Ang dami mong hinahanap. But I want you to realize no, that every time you come to the presence of God, there is power. And every time you come to the presence of God, merong kasagutan na ibibigay sa si Lord. Ako, one of the verse that really ringing from my ears, nung pinag-aralan natin yung prayer, is about Psalms 27 verse 7. When sabi doon, I call and you answer. And you rescued me. Actually, may song nga to eh. And I keep listening on this song no, on my playlist. Yabang eh. Kala mo kung anong playlist eh. And pinapakinggan ko to sa playlist ko, no? Kasi iba kong playlist, iba na. Joke lang. I keep on singing this song, no? Habang natatraffic ako. Kasi I really like the essence that when I call to God, He answers. Yung ang sarap ng na hindi ka lang tumawag kay Lord, pero deadma ka. Sino rito yung nagda-drop ng call? Ay, huwag mo sagutin yan. Naku, wag yan. Sisingilin ako niyan. Diba? Wag yan, naku. Sino rito yung mahilig mag-drop ng call? Yung nakikita mo yung tumatawag, tapos hindi mo sinasagot. Yung suitor mo, ay, taray, ikaw na may suitor. Yung crush mo, tinatawagan ka, tapos hindi mo talaga sinasagot. Hindi mo masagutin yan. Ako most likely, no, sometimes when I don't feel like answering the phone, taray. Taray ni Pastora Vives. Di ba? When I don't, alam mo, nagda-drive ako, tapos, marami akong iniisip. Ano mga ba yung mga iniisip ko? Ang dami ko iniisip, no? Ang dami pumapasok sa isip ko. Kung ano mga bibenta ko, ano bang mas fast selling ngayon, anong negosyo yung bubuksan ko. Marami pumapasok sa isip ko. And sometimes, meron akong attitude, no, na when I don't feel like answering the call, I don't really answer the call. I don't take the call, kahit na naka-Bluetooth ako. Yung, kasi hindi bawal na sumagot ngayon pag nagda-drive ka eh. Mahuhuli ka. So normally, bago ako lumarga, nagsiset na ako ng Bluetooth. Kala mo, dami. Set ko na yung Bluetooth ko para pag may tumawag, kasi lagi namang business call yun, so I have to take that call. But do you know that there are calls that you cannot really drop? Hindi mo pwedeng hindi sagutin. Like for example, a senior pastor called me. Tumawag si senior pastor, ay natataranta na ako dyan. Lord, linisin mo ako. Lord, linisin. Ganon kagad ako, no? Lord, ano bang nagawa ko? Bakit tumatawag siyang aga-aga? Linisin mo ako, Lord. Purify me, sanctify me. Lord, make me clean. And then I answer, hello, Pastor Jerry. Good morning. Bakit po kayo napatawag? Vips, may tatanong lang sana ako kung napagawa na natin yung mga lamesa. Opo, gagawin. Yung mga ganon, no? There are calls that you cannot drop. But one thing that I like, no, with God, that every time we call Him, Psalms 27 verse 7, I call and you answer. Ang sarap, no? Si Lord, na every time you will call to Him, He will answer you. No matter what. Kahit minsan feeling mo, kabaduyan lang yung sasabihin mo kay Lord, Lord, kasi po may crush na po ako eh. Tapos po yung crush ko po, hindi niya po ako crush. Sino rito yung mga nag-iimo-imo kay Lord? Yung pwede mo sabihin kasi kay Lord yan eh. Hindi mo na kailangan magpa-tweetams kay Lord, no? Pameme. Minsan pwede mo sabihin, Lord, kailangan ko po talaga ng pera. Straight to the point. How much do you need, Lord? I need 1 million. Ha? Sabi ni Lord, ang gastos mo naman. Laging ganun sinasabi ko, no? Kasi bakit? God is a specific God. Pwede ba pag halimbawa lumapit ka kay
sa mother mo, Nay, pwede ba makahingi ng pera? Di ba tatanungin sa'yo, hindi ka naman kagad, meron ba rito humingi ng pera, tapos binigyan kagad ng pera? Brian, sabi ni Brian, ano ba yan? Ako na naman. Halimbawa, humingi ka ng pera sa nanay mo. Anong unang tanong ng nanay mo? Magkano po? Exactly. Hindi naman tinatanong para saan. Di ba ang unang tanong ng parents, anak, bakit mo kailangan ng pera? Alam mo bang pera nakakasama sa buhay yan? Nay, kailangan ko po kasi ng pera, Nay. Di ba tatanungin una, magkano? Same thing with God. God is a specific God. When God asks me, how much do you need, Vivs? Lord, I need 1 million. I need this is not a joke. I need 1 million at the end of this month. Why? Kasi pambayad ko ng ganito, ganyan. May mga kailangan akong bayaran. So I need 1 million. Yung 4,000, pwede ko na pong abunuhan yun, Lord. Pero yung 1 million po, pwede pong pakibigay po bago po dumating. Yung mga due dates ko po, you ask God specifically why? Because God will answer. Amen? Do you agree that God will answer? Kasi mahirap po kapag sa panalangin natin, hindi natin nakukuha yung sagot. At hindi tayo sinasagot ng Lord. Alam niyo yung feeling na sin zone ka ni Lord? Lord, grabe. Yung message ko, sin zone. Nakita ni Lord pero hindi sinagot. Ang tagal ko na nga pong humihingi ng boyfriend, Lord eh. Sabi ko nga, kahit tao na lang talaga eh. Yung mukhang tao na lang eh, di ba? Pwede na, Lord eh. Bakit, Lord, ang tagal? Bakit feeling ko, Lord, hindi naman sinasagot? Kahit mukha nang ano na lang eh, di ba? Kahit may damit na. Minsan mga ganun eh. But I want you to realize that God is an answering God. Let me bring you to a story in the Bible. Are you ready for this? Prayer is power. Want you to open your Bible with me on Exodus chapter 17, verse 8 to 15. This is a great story about Moses and Joshua. Okay, kilala nyo naman si Moses, no? Sino rito hindi pa nakakilala kay Moses? Wala naman. Yung mga VIPs natin, mamaya papakilala ko sa inyo si Moses. Pwede nyo siyang add sa Facebook. I want you to open your Bible, Deuteronomy 17, verse 8 to 15. Say amen if you are there. Nantayin talaga mag-flash yung screen. Eh. Okay. I bought a new Bible from the, yung meron dyan sa MOA ngayon? MI Chorba. So you get 25% discount on the Bible. Pero sobrang liit, kaya struggle. Yung dati ko Bible. Bibigay ko to kay Timothy. Okay? Exodus 17 verse 8 up to 15. Let me read. Okay? Ayan pala nasa screen natin. Sabi dito, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of your men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses and Aaron and Ur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with a sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar, and he called it, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord, and the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Okay, so nagets nyo ba yung binasa natin? Merong war. At ang sabi doon ni Moses, sabi niya kay Joshua, meron siyang clear instruction kay Joshua. Joshua, tomorrow we will go on a battle. I want you to choose some men. Hindi sinabi ni Moses, bring all the men. Hindi niya sinabing, dalin mo lahat. Ilang tropa ba meron tayo? Ilang troops meron tayo? Ilang fighting warriors do we have? But Moses said to Joshua very clearly, no, just bring some of them. Konti lang yung dadalin mo. I want you to choose some men.
And I want you to go on the battle dun sa baba. Sabi ni Moses, and I will go with you. Pero hindi ako makikipaglaban. Ang gagawin ko, kaming tatlo, ini-imagine ko, no, si Moses, si Aaron, dahil kapatid niya si Aaron eh. Tama ba? Moses and Aaron were actually siblings eh. Tama, Pastora? Hindi ka kasi nag-agree. Parang sabi ni Pastora. Si Moses, si Aaron, magkapatid to. Si Ur, hindi ko na alam kung saan siya nanggaling, no? But I think he's one of the leaders. He's one of the leaders during that time na si Moses ay inutusan ng Lord to set free for all the Israelites coming from Egypt. So sabi ni Moses sa kanya, the three of us, kaming tatlo, aakyat kami sa burol. Si Joshua, ang labanan nandun sa pinaka-ground. Yung battlefield nandun sa baba. Kaming tatlo na mga thunders ay aakyat sa burol. Sabi ni Moses, tatayo kami doon. At dala-dala ko yung staff of God, yung baston. Na ito yung baston na pinangpukpok niya lang sa bato. Naalala niyo yun? Kasi galit na galit si Moses eh, na high blood, na alta presyon. Ano ba naman yan? Ayaw maglabas ng tubig. Diba? Sabi ng Lord, talk to the stone and let the stone give you waters. Pero dahil si Moses, high blood, na-imbierna siya sa mga Israelita, di ba? Dahil ang titigas ng ulo eh, gusto niya ng pag-uuntugin. Ang ginawa niya, pinukpok niya ngayon yung bato ng baston niya. That's why the water gush out, lumabas. This same event, etong event na to, dala-dala naman ni Moses yung baston. Okay? So I'm just imagining, no, some men, fighting men of Israelites are walking together. Nagmamarcha na siguro eh. Siguro naman, di pumupunta si Joshua doon na parang, paano pa, ganun-ganun lang. Or singing in the rain. Di ba hindi ganun? Talagang fighting army talaga. Di ba? Talagang nagmamarcha na sila. Tapos yung tatlo namang thunders, paakyat na rin ang bundok. Di ba? Paakyat na sila. Eh, burol eh. So medyo mataas, elevated. Sabi ni Moses sa kanya, remember this, Joshua, I'm gonna stand up on top of the hill. And I'm gonna bring the staff of God, itong baston na to. And I will tell you, I will guarantee to you that we're gonna win this battle. Siguro at the back of the mind of Joshua, no, sinasabi niya kay Moses, Moses, bakit ang konti lang ng pinadala mo? Bakit hindi mo sinama yung iba? Bakit yung iba patulog-tulog lang doon? Bakit kami lang? Kasi sa men eh, konti lang eh. Because Moses wanted to prove that it's the hand of God who will deliver them from the Amalekites. Ito na ngayon yung senaryo. Very exciting to. Kung ikaw yung medyo mahilig sa... Sino dito yung mga nakanood ng Lord of the Ring? Sasabihin ko sana Lord of the Throne eh. Lord of the Ring. Napanood nyo, di ba? Yung labanan. Di ba? Ano pa yung mga movie na merong mga labanan? Yung Train to Busan. Napaka-recent lang to. Talagang takbo ka ng takbo kasi ayaw mo maging zombie. Laban ka ng laban eh. So I was just imagining, habang nakikipaglaban si Moses, si Joshua, si pare mo Moses, at saka si kuya mo Aaron, nandun lang sa taas. Siguro nag-cheer, go Jake, go Joshua, come on, kaya mo yan. Joshua may kalaban sa kaliwa, Joshua merong kalaban sa kanan. Joshua go, go. Hindi siguro ganun. I don't think so na meron ka nag-yell, no? Meron nag-cheer, go, go Israel. Go. Oh, tapos meron kalaban naman, meron ding nagtatambol doon. Amalekites, go, go, go. Di ba? Wala sigurong ganun. But I was just imagining, Moses was there because he knew exactly what kind of power will be released on that particular day. Do you remember and do you realize that some of our battles, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, yung mga hirap mo, yung mga umaaway sa'yo, nanahimik ka na pero may umaaway pa rin, hindi ka na nagsalita, pero galit sila dahil nananahimik ka. Yung mga pinagdadaanan mo sa mga buhay, sometimes these battles are very clear, the battle is not yours. Yung battle na yan, yung hamon ng buhay na yan, yung challenge na yan, sometimes it doesn't belong to you. Ang sasabi sa'yo ng Lord, anak, chill ka lang. Tahimik ka lang dyan. Diba? Be still. Kasi I'm still in full control. Kasi masyado tayong, Lord, anong gagawin ko? Lord, hindi ko na kaya. Post tayo sa Facebook. Hindi ko na kaya. Hashtag, hindi ko na kaya talaga.
'Di ba? Hashtag ulit, inuulit-ulit ko, hindi ko na kaya. Talagang binigyan pa ng emphasis no? Talagang ganun yung ipaparamdam mo, no? Some battles na that we are facing are not actually our own battle. In our story, sabi dyan, Moses was there on top of the hill. Anong ginagawa ng kuya mo, Moses? Sa taas ng burol. May labanan eh. Baka pwedeng matamaan pa ng sibat yan eh. Or kung ano mang weapon eh. Pero anong ginagawa niya doon? I think these three people, no, itong mga matatanda, yung mga elders, they were interceding for Joshua. Because what will happen on the ground, what will happen on the battleground, will reflect kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. How the Lord is powerful and how the Lord will deliver the Israelites in the hands of the Amalekites. You know what happened? Let me call a volunteer para everybody can really picture out in their mind what's really happening on that day. Habang nagyuyukuan na yung mga lalaki. At wala nang gustong mag-volunteer. Siyempre, tatawagin natin si Janico bilang kuya mo Moses. Parakpakan naman natin, Janico, bilis. Si Moses, mabilis kumilos eh. Sige. Sabi ni Janico, bakit ako? Sige, Sandro, wag ka na mainggit. Kasama ka na dyan. Si Kuya Will sana, kaso baka mahirapan eh. Si Rain. Tama, no? Palakpakan naman natin yung mga kapatid nating nagwagwapuhan. Kumusta ka naman, Moses? Okay naman po. Okay pala si Moses. Ikaw naman, Aaron. Bakit naka-short ka? Bawal yan, ah. Okay, so let's take for example that, sige, si Sandro na lang, kasi medyo mabigat-bigat to pag tinaas eh. Kasi tataas yung si Janico sana. I want us to picture clearly in our mind though, what's really happening during that time. Para ma-imagine natin what really took place at that time, how the miracle of God and how the power of God was released through the three men. Okay? Let's say si Sandro, siya si Moses. Hawak-hawak niya yung baston. Di ba sabing ganon, when Moses said to Joshua, go and fight the Amalekites and I will stand there on top of the hill, I will just lift up yung pinaka-baston. Kung si Captain America to, dala-dala ni Captain America yung shield. Tama ba? Yung shield na kahit anong bato mo, bumabalik kay Captain America. Kung si Thor naman to, kahit anong tapon mo ng hammer, ay taray, sabi ko sana martilyo eh. Hammer, babalik yung hammer sa'yo. Shh, diba? Taray. Si Moses, baston. Pare, na merong ganon. Cain. So sabi ganon, as long as Moses, eto na, nag-start na yung war. Sabi ni Joshua, diba? Moses! Layo ng sigaw ni Moses. Andito na kami! Sabi naman ngayon ni Moses, nakikita kita! Ta. Kasi yung echo eh, ang layo ng distance. Lumabang ka na. Ready na, no? So parehong ready. So Moses was there standing. Una, energy pa si Moses eh. Sabi niya, tataas ko na to. Taas mo na ngayon yung dalawang mong kamay. Wala ka namang potok, di ba? So nakataas si Moses. Baka daw tumaas yung... Hindi ka dito, do? Oo, nakaano eh. So, crop top. What a term. Big word. Hindi ko alam. Okay, so nakataas ngayon yung kamay ni Moses, no? And mind this, as long as Moses held his hand, sabi nga, habang nakataas, what happened to Joshua? They were winning. Nananalo, men. Grabe, ang galing, no? Nakikipagbakbakan. Chak, ang lakas sa matunog. Chok. Tapos, binoksing. Fernando po Jr. Tapos si Joshua, parang sa FPJ. Tapos, maya-maya, napapagod na si Joshua. Kaya pala natatalo sila kasi si lolo mo Moses, nangalay na. Sabi niya, break muna, break. Pagod na ako. Meron na akong kulani dito. Sabi nung dalawa, naku, hindi pwedeng hindi nakataas yung kamay ni lolo mo Moses. Kasi alam naman natin, natatalo. Habang nakababa si lolo mo Moses yung kamay, umiinom na malamig na buko. Nag-break eh. Yung mga si Joshua, tsaka yung mga kalaban, nanalo yung mga Amalekites. Yung Amalekites naman ang bumanat ngayon kay Joshua. Diba? Talagang bumanat. Sabing gano'n ni Aaron, tsaka ni Ur, hindi pwede to pare. Kailangan tulungan natin si lolo mo Moses.
Halika rito dalawa. Buhatin niyo si Moses. Hindi, tataas niyo yung kamay. Siyempre, dapat biblical tayo, di ba? Hindi naman binuhat si Moses. Huwag masyadong pigilan niyo yung damit. Ayan. Ano ba? O sige siya na nga lang. Ito na lang. Pareho kayong conscious eh. Ay, ano ba yan? Ano ba mga lalaki to? Next time, huwag na kayo maghahanging Okay, so as long as Moses held up his hand with the support, siyempre, sino ba natatalo dito? Grabe, di ba? Kahit naman maghapong nakataas siguro kamay nito, talagang hindi mangangalay ito. So habang nakataas yung kamay ni Moses, hawak tulong-tulong si Aaron tsaka si Ur. Mind you, the Israelites were winning. And look at this, how long the story took place. Gaano katagal yung fight? Meron ba dito magsasabi, 10 minutes? An hour? Hindi siguro. 3 hours? Ang sabi ng Bible, from morning till sunset. Sino rito papayag ka? Nakataas yung dalawa mong kamay. Held high up to heavens. Hanggang maghapon. Pagtingin mo dyan, meron ng mushroom sa kilikili mo. Kasi sa sobrang ngalay mo, tinubuan ka na ng kulani. Di ba? Hindi ka na makababa kasi nga nasanay na. But I want us to picture, as long as Moses held up his high with the support of these two people, the Israelites were winning. Pwede ba nating palakpakan habang nagkakagulo sila? Now, let me give you 3 points. What happened when we pray? How the prayer becomes power. Paano nagiging makapangyarihan yung panalangin? First point is, prayer makes the impossible possible. How many of you will agree that every time we come to God, we lay down all the impossible things? Lahat ng mga bagay na imposible. Isipin mo na yung mga bagay na imposible, na hindi mo kaya, pero ang sabi ng Bible, it's all possible. Mark 9:23 it says here, everything is possible for him who believes. If you can, said Jesus, everything is possible for him, for the one who believes. What else? Mark 10 verse 27, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Can somebody say all things are possible with God? Ano yung bagay na imposible ngayon sa tingin mo? Sa pananaw mo, hindi kaya talagang sagutin ni Lord. Kasi napakalaki nito eh. Napaka-imposible nito eh. The Israelites were thinking, how can we win this battle? Paano tayo makakalaban? Paano tayo mananalo sa Amalekites? Ang dami-daming soldier ng Amalekites. But Moses only said to us, come with only few men. Choose only some men na lalaban sa gera, lalaban sa war. Paano tayo mananalo? 1:1, hindi pwedeng 1:1 eh. Kasi yung ratio doon, mas marami yung kaaway, mas konti yung Israelites na pwedeng makipaglaban. Pero what does the Lord wants to show the Israelites? With Him, all things are possible. Lahat posible kay Lord. Posible ba yung 1 million na hiningi ko kay Lord? I don't think so. How many of you will agree with me, Pastora, ang laki ng kailangan mong pera, 1 million? How many of you will say you will agree with me? I try to compute, my collections and the money that will be coming in. Hindi talaga siya abot ng 1 million eh. But the Lord said to me, I'm gonna give you your 1 million. Meron na akong peace eh. Meron na akong kapayapaan because I know He will answer me. Why? The things that are impossible with men are possible with God. Sabing gano'n ni Sarah kay Abraham, Love, paano ako magkakaanak? 99 na ako. Hindi na nga ako nagme-mens eh. Hindi ko nga alam kung makakabuo pa ako ng baby eh. Sa totoo lang, may 3 bisita si Abraham, Dumalaw kay Sarah tsaka kay Abraham. Nag-usap-usap yung mga bisita ni Abraham. Si Sarah nakikinig lang doon sa tent. Tapos si Sarah tawa siya ng tawa. Yung tawang, alam mo yung tawang na insulto? Makakapag-asawa ka pa ba? Tanda mo na eh. Diba? Wala nang, hindi ka na makakapag-asawa. Pero sabi gano'n ng mga bisita ni Abraham, in next year,
By next year, your wife will gonna bear you a son. Magkakaanak siya. Narinig ni Sarah. Sabi ni Sarah, Lord naman, nakaka-insulto ka naman. Nung time na medyo fresh pa ako, kaya ko pang maglabas ng 12 anak, hindi mo ako binigyan ng anak. Ngayon, tuyot na ako, halos lola na ako, no? Meron ba dito 99 years old? Or mukha lang 99? Yung katabi ko po. Di ba pag 99 ka, alam niyo yung itsura ng 99? Si Nanay Femia nag-celebrate ng birthday niya, 91. So 8 years na lang yung hintayin ni Nanay Femia bago siya magkaanak. Di ba, just imagine like that. It's gonna be funny. Nakakatawa talaga sa mata ng tao. Why? Why should a 99-year-old woman give birth to a son? Paano siya manganganak? Sasabihin ng scientist, sasabihin ng medicine, wala yan. Loko yan. Fallacy yan or kalokohan yan. Hindi na pwedeng magkaanak yan kasi sarado na yung matres niyan eh. Baka yung dalawang, ano ba tawag doon? Yung mga ovary niyan, meron ng, barado na. Fallopian tube niyan, hindi na hindi na ready na magbigay. Siguro, cross-cross na yun, di ba? XX na. Grabe, di ba? Pag tiningnan natin, hindi na pwede. But what does the Lord said in Genesis? Sabi dito ng Genesis 18 verse 14, is anything too hard for me? Siguro grabing sampal kay Sarah, no? Kasi tawa siya ng tawa eh. Lord, you're making me crazy. How can I give birth to a son? I'm too old. Hindi na ako makakatakbo, hindi na ako makakairi. Baka yung iri ko, huling hininga ko na yun. Pag iri ko, patay na. Namatay dahil matanda na eh. But the Lord said to Sarah, is there anything too hard for me? Meron bang mahirap para sa akin? Maybe the Lord is asking you this question right now. Anak, meron bang mahirap na gagawin ko para sa akin? Is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap kay Lord? Wala. Exactly. Nothing is too hard for God. Everything is possible in the eyes of God. Kaya niyang gawin. Kaya niyang buksan ang puso. Kaya niyang isarado ang puso. Kaya niyang buksan ang matres. Kaya niya kahit ano eh. Kaya niyang hatiin ang dagat. Kaya niyang isarado ang dagat. Kaya niyang magpakain galing sa langit. Bumabagsak, burger, steak. 'Di ba? Bumabagsak, yum burger. Nag-order ka, Lord, isa pong burger, steak. Sabi ng Lord, coming anak. Biglang binatuhan yung mga Israelites ng quail egg, ng cake. Nothing is really too hard for God. Do you agree? The Lord is saying to you, anak, nothing is too hard for me. Walang mahirap sa akin. And all things are possible. Amen? Let's go to point number 2. Prayer brings victory. That every time we come to God in prayer, there is victory already. Victorious ka na eh. Sino rito maraming tao ka nang pinagdasal? Mahal mo sa buhay, pero bakit ngayon, Lord, hindi pa rin nababago yung kapatid ko? Bakit hanggang ngayon, Lord, yung puso ng kapatid ko, ng tatay ko, parang lalong tumitigas? Lagi na nga akong umiiyak sa'yo. Gabi-gabi nililihans ko na yan. Gabi-gabi tinatawag ko yung pangalan mo para lang yung tatay ko, yung kapatid ko, yung mamahal ko sa buhay, ma-born again sa'yo. I tell you that every time you come to God in prayer, there's victory already. Meron na kagad tagumpay. Si Moses nga eh. Sabi niya, wala naman siyang sinabi kay Joshua, we're gonna win this battle. Ang sabi lang ni Moses, I want you to fight your battle and I will stand on top of the hill and you will see the power of God being released in you. Sa tingin niyo ba, meron bang power yung pagtaas ni Moses ng kamay? I think there is. Kasi while Moses was raising up his hand to heaven, he was crying out to God, Lord, we cannot fight this battle alone. Hindi ko kayang labanan tong battle na to. But I'm raising up my hands in full surrender because I know you're gonna help Joshua. You're gonna empower our soldiers. Tutulungan mo silang malabanan lahat ng mga Amalekites and you're gonna blot out
You're gonna blot out their generation. Yung lahi nila, annihilation. Talagang totally mabubura. Why? Because the Lord was with them. And prayer brings victory. And how many of us, pag lumalapit tayo kay Lord, at the back of our mind, we're doubting, Lord, hindi mo naman ako pagtatagumpayin eh. Ilang beses na akong nag-try mag-take ng exam, pero hindi naman ako makapasa-pasa eh. Sino rito nag-take ng civil service exam? Tapos hindi ka na pumasa? Ako lang po. Alam niyo po ako, no? I was trying to find my destiny. Saan ba talaga ako nilalagay ni Lord? Should I be a pastor? Should I be... Hindi ko alam eh. Magtatrabaho ba ako sa gobyerno? Nag-try po ako kasi nagtrabaho ako sa gobyerno. Sabi ko, alam ko na, magtatrabaho ako sa gobyerno. Magtitake ako ng civil service exam. Eh, yung civil service exam pala, ang daming math. Na mga panggulat. Ano ba to? Kakasyak naman to exam na to. Bakit ganito kahirap to? Sa exam mo ako, lakas pa ng loob ko. Lord, in Jesus' name, I'm gonna pass this test. Diba? Minsan hindi nakukuha dun sa mga, yung parang, alam niyo yun, yung mga, nakukuha niyo yung point ko? Hallelujah. Yung mga, Jesus, ganun ka pa, no? Talagang habang bago ka mag-exam, no? Talagang, Jesus, I call your name right now. I call the wisdom of heaven. Talagang ganun pa talaga yung prayer ko, Lord Jesus. Kala ko kasi sa ganda ng panalangin eh, talagang i-anoint ako ng Lord. Exam ako sa civil service. Tapos immediately, I think after the break, lalabas yung result. So hinanap ko muna yung pangalan ko doon sa top 10. Because I don't want to disappoint myself. So tinignan ko top 10. Wala. Naku, mukhang na-miss ah. Tinignan ko sa top 20. Wala na naman. Hanggang maubos na. Wala po yung pangalan ko. Sabi ko, tinanong ko pa yung, excuse me, tanong ko lang no, why my name wasn't there? Ay, slow po kayo, slow. Kaya po pala hindi kayo nakapasa slow. So, hinanap ko, no, wala ho talagang Vivian, kasak lang doon. Kasi baka feeling ko nagkamali lang, medyo mahirap yung pangalan. Wala ho talaga. Kinakabahan na ako. Sabi ko, ano na lang mangyayari sa akin? Pag na ako nakapasa ng civil service exam, paano na lang yung mga pamilyang umaasa sa akin? Bigla tuloy ako napasandal sa bato. Alala ko na si Brian eh. Hindi, totally no, my name wasn't there. Meaning I didn't pass the exam. Is it the end of the world? Yun na ba yung huling hininga natin na, dahil hindi ako pumasa ng civil service exam, I'm not gonna succeed. I'm not a better person. Diba? Hahagis mo na lang yung heels mo. Kasi wala ka nang mapupuntahan. Wala, failure ako eh. I'm a failure. I failed the exam. Nagtatantrums ka dun, no? But honestly, no, during that time, I felt really so disappointed. Una, alam ko namang hindi talaga ako magaling sa math. At hinulaan ko lang naman yung exam doon. Feeling ko nga, alam mo yung hindi talaga ako nagko-compute pag math eh. Ako po talaga yung kaya magpapaturo kayo sa akin, pag math, hindi ako nagko-compute at wala rin akong solution. Kasi tinitingnan ko lang kung anong parang mas malapit. Ina-analyze ko eh. Yung analyzation ko pala, hindi umaabot dun sa tamang sagot. I was really disappointed at that time. Why? Because I don't have a career. I resigned from being a pastor. Wala akong karir eh. Pupulutin ako sa kangkungan in short. Ako pa naman nagbabayad ng kuryente namin. So, hindi ko pwedeng sabihin sa tatay ko, Tay, mag-jumper na lang po tayo. Kasi hindi ko na po kayang bayaran yung kuryente natin, Tay. Tay, itap nyo na lang po dun sa kapitbahay natin paggabi. Hindi pwede. I was really disappointed at that time. But the Lord spoke to me. The Lord spoke to me clearly. No? I was disappointed, I was discouraged, and the Lord said to me, because that's not your destiny. Hindi ibig sabihin kapag bumagsak ka, you're a failure. Meaning God has something better in His mind, that He will allow you to see that better things to come. A long way, as you listen to Him, as you pray to Him, as you call on His name, God will show the way. Sabi ko nga eh, one time na nagkukwentuhan kami ng ate ko kasi may ate just resigned.
Sabi ng ate ko, si Vivs, hindi naman siya talaga ganong katalino eh. Which is exactly true. Hindi po talaga ako matalino. I don't really excel. Ngayon na lang. Joke. Hindi po talaga ako matalino. Ako lang talaga yung tipong average. Sabi niya, no, kasi kaka-resign lang ni ate, so medyo may pinaguhugutan pang bubog eh. Sabi niya, alam mo, nagtataka nga ako sa'yo. Sabi niya, sis eh, hindi ka naman matalino. Pero ikaw yung may bahay. Hindi ka matalino pero may sasakyan ka. Hindi ka matalino pero may negosyo ka. Samantalang ako, nasa top 10 ako. Totoo. Ang galing niya sa accounting. Sa algebra nga, ilang beses akong talagang inupuan niya dahil kailangan makapasala ako, kailangan tres. Nung nakakuha ko ng tres, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Sabi ko talaga, Nay, magpakain tayo, Nay. Anak, bakit, Nay? Nakakuha ko ng tres sa algebra. You would know the feeling, Pastor Rams. You would exactly know what I feel at that time. I felt so victorious. And I felt that I was, wow, algebra lang. Why? Because I don't want to go back again to take algebra anymore. It's really hurting my head. And I cannot really, hindi ko na kaya. Masisiraan na ako ng bait sa algebra. But at that time, no, I felt so useless. I felt so wasted. But the thing is, God promised me, you're gonna taste your victory. Hindi mo pa ba natitigman yung victory mo ngayon? Just hang on to God. Si Moses, napagod din siya eh. His hands grew tired. He wanted to bring down his hands. And when his hands were down, the Israelites were losing. Yung mga nagdadasal, no, we can take this story, si Moses, si Aaron, si Ur, they are our leaders. Ito yung mga leaders na pinagdadasal ka. Lord, maging successful si Rafi. Makapasa ng board exam. You're gonna be a top-notcher in the list. Lord, si Erica, hayaan mo maging ganap na engineer. Hindi lang sila dahil sa pangalan, but they're gonna pass that board exam. These are the leaders that praying for you. These are the leaders that kneeling down and asking God, Lord, bigyan mo ng magandang trabaho yung primary 12 ko para yung primary 12 ko magkaroon siya ng maayos na trabaho. Si Raf maging regular. And praise the Lord, si Raf, alam niyo ba kung ano? Regular na yan. Tama ba, Raf? Dati pakalat-kalat lang dito sa church yan. Tugtog lang ng kalabit yan, tapos walang maipakain sa life group. Alam mo yun, hihingi pa sa nanay. But now, God has improved his life. Why? Because there are leaders praying for your victory. There are leaders praying for you, Romel, na makatapos ka ng pag-aaral, na hindi ka magbulakbol. Amen? Diba? Hindi ka pupunta ng Santa Mesa at nood ng sine. Kasi malapit lang yun doon. Pero tatapusin mo yung pag-aaral mo. Your leaders, look at me. I'm gonna close on this. I'm going forward on my third point. Look at me. Your leaders are praying for you. As long as Moses held up his hand, sabi nga nun, the Israelites were winning. And there are people support. Kasi nakakapagod eh. Ang tagal na nakakangalay. Yung tuhod ko, Lord. Butas-butas na yung tuhod ko. Hindi lang mukha ko, pero pati tuhod ko. Lord, paano ko i-explain ko ano nangyari sa tuhod ko, kakaluhod? Pero sabi nga nun ni Moses, men, don't give up. Halika kayo rito. Itaas nyo tong kamay ko. Tulungan nyo ko because people out there are fighting for us. And people are fighting for God. I want you to raise up my hands. Ang sabi dun sa storya, dahil nangawit na si Moses, kumuha ng 2 bato. Pinaupo si Moses. At habang nakaupo si Moses, yung 2 niyang assistant, si Aaron at si Ur, itinaas pa rin yung tungkod ng Diyos. Bakit? Dun nilalabas ni Lord yung power niya. Prayer brings victory. Feeling mo talunan ka ngayon, I tell you and I guarantee ikaw ang merong huling halakhak. Why? Because God will guarantee your success. God will guarantee your victory. No matter how negative right now the situation is, no matter how dim, napakadilim, wala kang makitang hope, I tell you, God's gonna bring in hope to your heart. Amen? Number 3, and I'm gonna close on this.
Number 3, prayer releases the power of God. Minsan pala, hindi natin nagagamit yung privilege, no, to come to the Lord in prayer. Why? Because we are so hesitant, Lord, kasi hindi mo ako sinagot dun sa isa kong prayer request eh. Hindi na lang ako magpipray. Ayoko nang mag-pray, Lord. Sino rito minsan nagtatampo ka kay Lord? Kasi Lord, tanda ko na eh. 40 years old na ako. 20 years old pa lang ako, nagpipray na ako ng partner. 20 years na, Lord, yung nakakalagpas. Baka mamaya makalimutan ko. Sino rito yung nagtampo ka kay Lord kasi hindi nininig ni Lord yung prayer mo eh? I tell you, no, prayer releases power. And we tap on, look at this. Look at this story, no. We tap on the supernatural power of God. Yung natural power mo, yung weaknesses mo, yung doubt mo, yung worries mo, ang dami mong inaalala sa buhay. Ang dami mong iniisip sa buhay. Iniisip mo paano kayo magpapasko. September pa lang naman ngayon. Anong ihahanda ako sa Pasko? Paano ko mabibila ng mga bagong damit yung mga bata? Wala na akong trabaho. Pero naman, Pasko pa yan. Diba? Una muna, September muna, tapos dadaan pa yung araw ng patay. Araw ng patay muna. Baka magalit yung mga patay sa atin. Ang dami mong iniisip, ang dami mong inaalala. I tell you, when you come to God, you tap the supernatural power of God and it being released on you. Prayer release power of God. Imposible bang hindi makakilala yung pamilya mo sa Lord? I don't think so. Yung tatay mo, feeling mo hopeless ka na. Parang feeling mo, tatay mo anytime malapit nang mamatay dahil sa katigasan ng ulo. Or ako, no, honestly, yung kapatid ko po, lagi kong kinukwento kay Pastora Lynn yan. Ang dami ko pong struggle sa family. Sa family. Alam niyo yung kapatid ko, ang daming beses na yung may big brother, hindi ko maitapon eh, kasi kapatid ko eh. Alam niyo, yung may tao kang gustong itapon, pero hindi mo kayang ilunod sa Pasig. Gusto ko na nga akong iligaw eh, kung pusa lang to. Talagang matagal ko na hutong niligaw sa Pampanga eh. Tapos binilisan ko ng takbo. Kasi, how many of you here will agree that sometimes we really give up on people? Kasi parang wala ka naman nakikitang pag-asa eh. Imagine mo yung kapatid kong, yung dalawa kong kapatid, two of my siblings, isang pangatlo, isang bunso, ang titindi ho ng mga to. Naku, pag nalaman nyo lang yung detalye, baka sabihin nyo sa akin, naku, nakakaawa naman pala si Pastora Bibs. Let's pray for Pastora Bibs. Baka ilehans nyo po ko rito lahat. To talagang, kasi naawa kay sitwasyon ko eh. But I tell you, no, why I can still smile and manage the day and go on with life. Pagpasok ko ng Monday to Friday, I'm still same person. I can still be energetic. I can still push. I am still motivated. Why? Kasi bago ko umalis, after ng devotion ko, yung prayer time ko, lahat na iniiyak ko, Lord. Yung kapatid ko, Lord. Lahat na iniiyak ko, Lord. 1 million, Lord. Ayan na naman yung 1 million, di ba? Kasi prayer item ko siya for the week, 1 million, Lord. Iniiyak ko, yung kapatid kong bunso. Grabe, ang tindi ng pinagdadaanan. Alam mo, yung parang pinagdaanan niya, ako na rin yung dinadaanan ko na rin. Parang, paano ko haharapin to? Hindi ako kinakausap, hindi ako pinapansin, lagi akong pinagdadabugan. Ang dami kong pwedeng sabihin kay Lord, Lord, ikaw nang bahala rito, ayoko na dito. Ililigaw ko na rin to. Parang pusa lang. But the Lord will always come back to me, no, in my prayer, and the Lord will really soften my heart, and the Lord will remind me, Vivs, mas marami pang taong ganyan. Pag kinaya mo na yan, mas kakayanin mo pa yung ibang tao. So why the Lord has stretched out my heart for them, for that kind of people? Why? Because I always believe that impossible will be possible in the eyes of God. That I'm gonna taste my victory. My whole family, they will come to know Jesus. No matter what. Darating yung time, uupo sa third celebration yan, talagang magbabago talaga, genuinely. What else? The power of God will release His power over my life. And that will guarantee my success.